Panahon na ang lahat ay maaaring mag-alaga ng mga butil. Lahat ay maaaring buksan ang butil na kahon gamit ang kanilang buhay. Mula dito, makakakuha ng mga kakaibang uod ng butil. May ilan na nakakuha ng espadang jablo ng butil. Mula noon, ang isang espada ay nagbigay ng lamig sa 19 na lalawigan. Walang kapantay sa buong mundo. May ilan na nakakuha ng butil ng kungkon. Kumakanta, sumasayaw at nagrarap, lahat ay mahusay. May mga tao pang nakakalabas sa langit na panganib na lambak. Gamitin ang lason laban sa lason. Nagmamalaki sa lahat, at ikaw bilang huling apoy ng sangkatauhan. Sa isang hindi inaasahang pagkakataon, ay natagpuan ang isang kakaibang malinaw na kahon. Ang pagbubukas ng kahong ito ay walang kinakailangang kapalit. Ngunit sa sandaling binuksan mo ito, isang pulang insekto ang tumagos sa iyong ulo. Bilang isang 7 beses na malakas, na may maraming makapangyarihang insekto, ikaw ay pinatay ng misteryosong insekto na ito. Nang muling bumukas ang iyong mga mata, napagtanto mong bumalik ka sa 30 taon na nakalipas. Inisip mo na ang muling pagsilang ay may kaugnayan sa insekto, na may kapangyarihan sa oras at espasyo. Alam ng lahat na ang tag-init at taglagas ay may mga kuliglig. Ngunit ang tag-init at taglagas na kuliglig ay malinaw na berde. Bakit ito magiging dugong pula? Habang naguguluhan, biglang may kakaibang nangyari sa dibdib. Buti na lang pagkatapos mong muling ipanganak. Ang malakas na espiritual na lakas ay hindi nawala. Agad mong sinuri ang iyong katawan. Gulat na natuklasan na may nakadapang insekto sa puso. Ito mismo ang kakaibang pulang Blood Valley worm. Mythical level ang Longevity Valley. Sa ngayon, kailangan ng 1,000 taon ng buhay para mag-level up mula first to second stage. Ang kakayahan nito ay sumipsip ng buhay ng iba at gawing sarili. Biglang bumilis ang tibok ng puso. Ito pala ang alamat na Longevity Valley. Kabilang ito sa 23 Divine Valleys ng Valley Realm, kasama ang Luck Valley, Fate Valley, at Spring Autumn Valley. Kahit na sa iyong nakaraang buhay, wala nang sinuman ang nagkaroon nito. Sinasabing ang may kontrol sa lambak ng buhay ay makakakuha ng walang katapusang buhay. Sa mundong ito na nagpapalit ng buhay para sa mga uod ng lambak, ang pagkakaroon ng lambak ng buhay ay katumbas ng pagkakaroon ng lahat. Ngunit hindi ito ang tamang oras para magalak. Kailangan mong maging malakas agad, dahil sa loob ng 2 buwan, ang lungsod na ito ay haharap sa matinding kapahamakan. Pagkatapos, ang buong mundo ay malulubog sa matinding krisis. Bigla mong napansin na may grupo ng mga pulubi sa eskinita sa harap. Habang tinitingnan mo sila, bumalik ang mga alaala mo sa nakaraang buhay. Sa nakaraang buhay, niloko ka ni Su Kingsu, ang campus beauty. Dahil sa sinasabing pagkuha ng lihim na larawan, pinaalis ka sa paaralan. Napadpad ka sa lansangan. Dala mo ang tanging ari-arian. Yung kahon ng bigas sa makitid na eskinita na ito. Nakita ka ng mga pulubi na estudyante ka. Hindi lang nila kinuha ang kahon mo ng bigas. Pinalo ka pa nila hanggang sa malapit ka ng mamatay. Kung hindi dahil sa isang mabuting tao na dumaan at tumulong. Matagal ka ng patay sa eskinitang iyon. Ngayon, nakatingin ka sa grupong ito ng mga pulubi. Nakangiti ka ng malamig sa gilid ng iyong bibig. Utang ko ito. Sa buhay na ito, babayaran ko ito ng buhay ko. Kumuha ka ng isang kahon mula sa bulsa mo. May nakaukit na krus dito. Ipinapahiwatig na kailangan ng 10 taon ng buhay para mabuksan ito. Nang balak mong buksan ito, biglang lumitaw ang isang linya ng teksto sa harap mo. Puting kalidad ng apoy ng lambak. Matapos ang pag-refine, maaaring kontrolin ang apoy. Walang anumang panganib. Ito ay isang pahiwatig mula sa kahon ng lambak. Biglang bumilis ang tibok ng puso. Kung totoo ito, iyon ang magiging pinakamalaking golden finger mo. Upang patunayan ang tunay na pagkakakilanlan. Walang pag-aalinlangan mong pinili na buksan. Ang kahon ng butil ay naglalabas ng nakakasilaw na liwanag. Sa ilalim ay nakahiga ang isang pulang butil na uod. Parang isang naglalagablab na apoy. Naglalabas ng mainit na amoy. Talagang apoy na butil ito. Ikaw ay labis na natutuwa. Totoo pala ang babala. Ang liwanag mula sa kahon ng palay ay nakatawag din ng pansin ng mga pulubi. Ang kanilang mga mata ay puno ng galit. May hawak silang mga pamalo at papalapit sa iyo. Hoy bata, ibigay mo ang uod ng palay. Kung hindi, babasagin namin ang ulo mo. Sa harap ng banta, tahimik kang humiti ng malamig. Talagang ganito pa rin ang mga pulubi, sakim tulad ng dati. Isang malakas na espiritual na lakas ang pumasok sa lambat. Nagsimula ng i-refine ang apoy ng lambat. Hindi maganda. Sinasanay niya ang mga uod ng lambat. Agad siyang pigilan. Kung hindi, mamamatay tayong lahat. Nataranta ang mga pulubi. Itinaas ang mga armas at inihagi sa iyo. Sa sandaling ito, gusto lang nilang saktan ka. Ngunit sa iyong mga mata, ang kanilang mga galaw ay mabagal na parang suso. Bilang may-ari ng espiritu ng 7 antas ng lakas. Kahit na walang uod ng lambat, madali mo silang matatalo. Lalo na't natapos na ang paglikha ng apoy sa lambak. Sa susunod na segundo, ang apoy ay sumiklab. Parang nagiging tao ng apoy ka. Ang malakas na espiritual na lakas ay labis na nagpapagana sa apoy sa lambak. Isang galaw lamang. Agad na nilamon ng apoy ang grupong ito ng mga pulubi. Noong nakaraan, ikaw ay nagmakaawa. Sadyang ibinigay ang kahon ng lambak. Ngunit patuloy na pinapalo hanggang sa malapit ng mamatay. Ngayon, lahat ay iba na.
Ang mga pulubi ay naging abo sa naglalagablab na apoy. Lumapit ka sa bato. Pinasigla ang lambak ng buhay. Ang paraan ng pagsipsip ng buhay ay tuwiran, Sandman. Mula sa loob ng bato, mga hibla ng maputlang berdeng sinulid ang lumalabas. Nagsasama sa iyong katawan. Matagumpay na nakakuha ng isa-isa 0 taon ng buhay. Siyang tunay, nasisiyahan ka sa numerong ito. 8 pulubi ang nagkaroon ng ganitong ani. Talagang karapat dapat na isa sa 23 na Shengu. Ang karaniwang guro ng butil ay kailangang magpahaba ng buhay. Kailangang maghirap sa pagproseso. Ang butil ng buhay ay nangangailangan ng oras at lakas. Walang maihahambing sa butil ng buhay. Ang krisis makalipas ang 2 buwan ay parehong sakuna at oportunidad. Kung mas malakas ang iyong kakayahan, mas marami kang makukuhang pagkakataon. Nag-isip ka sandali at naalala mo ang ebolusyon sa tindahan ng guhe. Kung makakakuha ka ng evolution stock, walang magiging problema ang pag-abot sa ika-4 na paglipat sa loob ng 2 buwan. Pang-88 sa listahan ng mga alamat ng mga ood sa Purifying Valley. May kakayahang pahintulutan ang ibang mga ood na mag-evolve. Kung swerte ka, maaaring makapag-evolve ang Flame Valley ng direkta sa Spirit Flame Valley. At iba pang mas makapangyarihang nilalang. Ngunit sa ngayon, mahalagang makahanap ng matutuluyan. Pumunta ka sa isang 3 bituin na hotel. At ginamit ang student EC ng paaralan ng mga guro ng ood para mag-book ng isang kwarto na may malaking kama. Sa mundong ito, ang katayuan ng guro ng butil ay mataas ang paggalang. Ang mga estudyante ng paaralan ng guro ng butil ay tiyak na nakikinabang sa maraming benepisyo. Noong nakaraan, talagang kawawa ka at tanga. Siyempre, may mga benepisyo para sa mga estudyante. Hindi mo na kailangang maging palaboy at mamalimos. Matapos maligo, ang pakiramdam mo ay napakasarap. Binuksan mo ang telebisyon upang manood ng balita sa buong mundo. Ang mga alaala tungkol sa panahong ito ay malabo na. Kailangan nating lubos na maunawaan ang kasalukuyang sitwasyon. May bagong ulat ng sightings ng halimaw sa lawa sa Swan Lake area ng Europa. Sinasabing kaya nitong kontrolin ang panahon. Kayang magpalit ng hangin at ulan. Isang 6 na beses nang nag-evolve na water attribute cultivator ang pumunta para mag-imbestiga. Hanggang ngayon, hindi pa rin siya natatagpuan. May abnormalidad sa Devil's Sea ng Pacific Ocean. Nagulo ang magnetic field ng lugar. May mga saksi na nagsabi, nakakita ng isang sinaunang lungsod sa ilalim ng dagat na lumitaw sa ibabaw ng tubig. Na tila may mga palatandaan ng buhay. Madalas ang aktibidad ng bulkan sa Tayansusha ng bansang Sakura. May mga tao na nakakita ng nakakatakot na anyo ng dambuhalang apoy sa bunganga ng bulkan. Na tila nais lumabas mula dito. Sa iba't ibang bahagi ng China, 72 na misteryosong libingan ang natagpuan. Si Mengde, ang masamang tao, ay nawala. Hindi pa natutukoy ang mga kondisyon para makapasok at ang antas ng panganib. Pinaniniwala ang may kaugnayan ito kay Cao Cao noong panahon ng 3 kaharian. Tinititigan mo ang screen. Malalim ang iyong iniisip. Ang Swan Lake, Devil's Sea at Chansu Mountain ay parehong napakahirap na lugar sa nakaraang buhay. Ngunit ang Mengde 72 tombs ay isang napakalaking pagkakataon. Isang araw, kalahating taon mula ngayon. Ang 72 na mga kahina-hinalang libingan ay sabay-sabay na bubuksan. Sa mga ito, isa lamang ang tunay na libingan. Ang makakapasok ay makakakuha ng pamana ni Mengde. Kahit na may pagkakataon pang gisingin si Cao Cao na natutulog ng libu-libong taon. Ngunit ang mga guro na pumasok sa libingan noon, ay sa huli ay piniling hayaang magpatuloy si Mengde sa kanyang mahimbing na tulog. Dahil hindi sila naglakas loob na tumaya. Walang nakakaalam kung ano ang magiging epekto ng muling paggising ni Cao Cao sa sangkatauhan. Tagapagtanggol ba o tagapagwasak? At alam mo ang katotohanan. Kung muling mabubuhay si Mengde, tiiyak na magbabantay sa Huaxia. Ang mga henyo sa lupaing ito ay hindi na mapipigilan ng maaga. Sa isip mo, dapat na ring makapag-aktibo si Boss Ming ngayon. Nakatakda ka na sa iyong desisyon upang makuha ang asul na purong butil sa tindahan. Balak mong kunin muna ang isang maliit na pagkakataon mula sa iyong nakaraang buhay. Sa nakaraang buhay mo, sa isang pagtakas, hindi sinasadyang napadpad ka sa ilalim ng isang matandang puno sa labas ng Yongki City. Dito mo nahukay ang isang nakabaong berdeng kahon ng butil. Ang berdeng kahon ng butil lamang ay maibebenta sa merkado ng 100,000 pilak na barya. Sa pagkakaroon ng panimulang pondo na ito, at ang kakayahan mong magbigay ng mga tip, ang kumita ng pera sa pinakamadaling paraan ay hindi na problema. Ang pagbukas ng Blue Valley Box na nagkakahalaga ng milyon. Para sa iyo, parang wala lang. Kakatapos mo lang maligo. Suot mo pa ang bathrobe ng hotel. Lumabas ka ng pinto habang nagtataka ang receptionist. Habang dumadaan ka sa isang makitid na eskinita, napansin mo ang isang pamilyar na anyo. Si Suhi mula sa organisasyon ng mga tagalinis. Ang mga tagalinis ay isang opisyal na ahensya na responsable sa pagpapalayas ng mga mabagsik na hayop at halimaw na sumasalakay sa lungsod. Noong nakaraan, siya ang nasa eskinitang iyon, na nagligtas sa iyo nang halos mamatay ka. Ngayon, muli mong nakita ang iyong tagapagligtas. Siyempre, lalapit para bumati ng ilang salita. Magandang gabi, Kapitan Su. Talagang may hilig ka, oras ng gabi nag-aasikaso ka pa ng tao dito.
Talagang napakatrahedya ng pagkamatay ng mga batang pulubi na ito. Nang lumingon si Suhe at nakita ang suot mo, hindi napigilang kumibot ang kanyang labi. Medyo kakaiba nga ang ayos mo ngayon. Bilang pinuno ng opisyal na grupo, hindi siya nagulat na makilala ng ibang tao. Lumabas lang ako para maglakad-lakad. Tamad na akong magbihis. Naglalakad-lakad lang. Walang anuman, maaga akong uwi. May mga tulisan sa paligid na naglipana. Lahat ng mga pulubi ay mga kasabwat niya. Dahil ginamit mo ang espiritu ng isang 7 antas na mandirigma para itago ang iyong presensya. Walang kahit anong pag-alam si Suhi sa anumang alon ng mga od sa iyo. Kaya hindi siya nagduda. CJ! Kapitan Su! Babalik na ako ngayon. Pagkalayo mo, saka ka bumulong. Ikaw ang tunay na guro ng mga od. Ha! Hehe, lahat kayo sa pamilya niyo ay mga slacker. Ang mga labas ay hindi saklaw ng proteksyon ng city. Malamang na makatagpo ng mga mabangis na hayop o halimaw sa daan. Nag-isip ng kaunti. Nagpasya kang i-upgrade ang iyong unang antas sa Fire Valley. Ang unang antas ng Fire Valley ay medyo karaniwan na mga od. Ang lakas ng laban ay hindi masyadong mataas o mababa. Kaya't ang mga kondisyon para sa pag-akyat sa ikalawang antas ay napakasimple. 10 taon lamang ang buhay. Sa karaniwang sitwasyon, maliban kung tiyak na natukoy na ng guro ang ebolusyon ng od, nabalak niyang umasa ng matagal dito. Kadalasan, hindi pipiliin ng karamihan na i-evolve ang kanilang od. Kahit na ang mababang od ay umabot sa ikalawang pagbabago. Limitado ang pagtaas ng kakayahan. At saka, napakahalaga ng buhay. Walang gustong gamitin ito para magpalaki ng isang od ng palay na maaaring itapon sa hinaharap. Pero ang haba ng buhay ay isa lang numero para sa iyo. Ngayon, may natitira ka pang 121 taon ng buhay sapat na sapat. Binuksan mo ang information panel. At pinili ang ebolusyon. Habang 10 taon ng buhay ay unti-unting nawawala mula sa iyong katawan. Ini-inject mo ito sa apoy na od. Biglang sumiklab ng matinding liwanag ang buong katawan nito. Lalong naging mainit ang mga apoy sa katawan nito. Isang pattern ng apoy ang dahan-dahang tumigil sa likod. Matagumpay na nag-evolve ang Flame Valley sa ikalawang antas. Sinuri mo ito gamit ang iyong mental na lakas. Nakangiting tumango ka. Bagaman hindi malaki ang pag-unlad ng Flame Valley, wala ka ring nakuha na bagong kakayahan. Ngunit ang lakas ng apoy ay tumaas ng doble kumpara sa dati. 1 oras ang lumipas. Sa wakas ay nakarating ka sa ilalim ng matandang puno na nasa alaala ng iyong nakaraang buhay. Sa iyong nakaraang buhay, napadpad ka rito dahil sa pagtakas mula sa buhangin. Ngayon, mahigit 30 taon na ang lumipas. Matagal mo nang nakalimutan ang eksaktong lokasyon ng kahon na nakabaon. Umiikot ka sa paligid ng matandang puno ng ilang beses. Nakita mong may isang bahagi ng lupa na ibang kulay. Parang bagong galaw lang. Sinubukan mong hukayin. At talagang may nakuha kang berdeng kahon. Ito nga ang sa nakaraan. Medyo nagtataka ka. Baka ito ay bagong lumabas lang. Hindi mo na ito pinag-isipan. Napansin mo ang berdeng kahon. Sa susunod na segundo, lumitaw ang isang paalala sa kahon. Ang kahon na ito ay naglalaman ng isang uri ng nakatagong insekto. Matapos ang pagproseso, makakakuha ka ng kakayahang magtago. Sobrang nasasabik ka. Sa loob ng berdeng kahon, may lumabas na asul na antas ng insekto. At ito ay napakabihirang nakatagong insekto. Dapat mong malaman, kahit na ang asul na kahon, mahirap talagang makuha ang isang lihim na lambak. Isang lihim na stock ay nagkakahalaga ng hindi bababa sa 5 milyong pilak. At madalas may presyo pero walang merkado. Nang maisip ko na sa nakaraang buhay ko, ibinenta ko lang ito sa 10 pilak. Gusto ko na lang sampalin ang sarili ko. Pero sa kabutihang palad, muling isinilang ako. Walang pag-aalinlangan. Diretso kang gumastos ng 100 taon ng buhay para buksan ang kahon. Isang bughaw na liwanag ang sumiklab mula sa ilog. May isang kalahating malinaw na uod ng palay na nakatayo sa pedestal. Habang naghahanda kang pinuhin ito, biglang may narinig kang galit na sigaw mula sa likuran mo. Putangina, kakalibing ko lang yan. Sandali lang akong umihi, ninakaw mo na agad. Doon mo lang naisip na may may-ari pala ang kahon ng uod na ito. Kaya pala iba ang kulay ng lupa roon. Lumingon ka. Nakakita ka ng isang kalbong lalaki na galit na nakatitig sa iyo. May malaking alupihan na nakapulupot sa kanyang baywang. Ito ang Qianwu Valley. Bahagyang kumunot ang iyong noo. Qianwu Valley, asul ang ranggo, labanan ang uri ng Valley Worm. May taglay itong matinding lason. Sa Blue Valley Worm, ang lakas ay isa sa mga pinakamataas. At mukhang ang ganitong Qianwu Valley ay tila may lakas na pang 3 antas. Ang Qianwu Valley pagkatapos ng 3 antas ay kayang tumawag ng sentipede. Ang lakas ng kanyang anyo ay labis na nakakatakot. Kung talagang lalabanan, ang iyong Flame Valley ay tiyak na mapapabilis. Sinasabi kong ito ay isang pagkakataon, naniniwala ka ba? Medyo naiilang ka. Parang nahuli kang nagnanakaw sa mismong aktong ginagawa mo. Nagkataon lang. Sige, sabihin mo habang nagpapaliko-liko ng yoyo. Gaano mo na ako sinusundan? Matindi ang tingin ng kalbong lalaki. Punong-puno ng galit. Kung hindi lang malakas ang mentalidad mo, matagal ka na niyang nabisto. Matagal na siyang kumilos. May kumikilos sa sulok ng iyong labi.
Nakikipagtalo ako sa isang malaking ulo. Talagang nagkataon lang ito. Nagkataon. Ngayon ibalik mo sa akin ang kahon. Kung hindi, huwag kang magalit kung hindi ako magiging magalang. Habang nagsasalita, isang dambuhalang anino ng alakdan ang lumitaw sa likod ng kalbong lalaki. Isang malamig at masamang aura ang bumalot sa iyo. Malinaw na. Nakita rin ng kalbong lalaki ang asul na liwanag kanina. Nakatitig ka sa anino ng alakdan at bahagyang napikit ang iyong mga mata. Tama nga, isa na siyang 3 beses na nagbago mula sa lambak ng alakdan. Pero hindi pa lubusang nagiging berde ang katawan niya. Hindi pa siya nagkakaroon ng makamandag na pangil at sumpa. Hindi pa ako nasa ika-4 na antas. Lubos na nagulat ang kalbong lalaki. Hindi niya inakala na agad mong nakilala ang lambak ng langit na ud. At nasabi mo pa ang mga katangian nito. Hanggang ngayon, hindi pa siya nakarinig ng kahit sino na nakapaglinang ng lambak ng langit na ud. Sa bawat pagsubok, siya mismo ang unti-unting natututo. Sino ka ba talaga? Paano mo nalaman ang tungkol sa lambak ng langit na ud? Asul na antas lang. Ng langit na wika. Alam mo kung anong kakaiba. Mukha kang walang pakialam. Anong kakaiba? Ang kalbo ay puno ng galit. Simula nang makuha niya ang langit na wika. Dahil walang balita mula sa labas tungkol sa langit na wika. Akala niya sa buong mundo, siya lang ang may ganitong bagay. Ngunit ang mga sinabi mo ngayon, ay labis na nagulat sa kanya. Hindi pa rin ito posible. Ito ay hinukay ko mismo sa ilalim ng puno. Nagaling sa ligaw ng mga butil. Bakit mo sinasabi na dapat mo itong makuha? Kahit na alam mo ano ngayon. Hehe, kung hindi mo ibabalik sa akin. Huwag mong sisihin ako kung hindi ako magiging magalang. Ang lalaking kalbo ay nanginginig sa galit. Ang kanyang kamao ay nagkikiskisan. Mukhang handa na siyang sumugod. Nakita mo ito at agad kang nagsalita. Hindi ko maibibigay sa iyo ang kahon. Ngunit maaari kitang bigyan ng isang pagkakataon na makapasok sa ika-4 na pagliko. Napakalaking pagkakataon. Ano nang sinasabi mong ika-4 na pagliko? Ulitin mo nga. Sinasabi kong kaya kitang tulungan na makalampas sa ika-4 na guro. Nakastock ka na sa ika-3 pagliko ng 0 taon, di ba? Para wala nang pag-asa sa buhay mo, hindi ba? Kung talagang mapapagawa mo akong mag-4th transfer, ibibigay ko sa iyo ang berdeng kahon. May utang na loob pa ako sa iyo. Kahit saan, kahit anong hirap, isang salita mo lang, ayos lang sa akin. Dagdag pa, isang patak ng pangunahing laso ng Chenmu Valley. Siguradong hindi ito basta-basta. Ilang patak lang ng pangunahing lason ang meron ang Chenmu Valley. Malaki ang pagbaba ng labanang lakas. Parang gusto mo nang ipahamak ako. Kung magagawa kong gawing 4 na pag-ikot ang Chenmu Valley, baka hindi na ito kulang sa lason. Pagkatapos ng 4 na pag-ikot, lahat ng kakulangan ay maibabalik. Baka makakuha pa ako ng ilang patak. Nanginig ang katawan ng kalbo. Nag-atubiling sandali. Talaga bang kaya mong ipasa ako sa ika-4 na baitang? Maaari kitang bigyan ng lason. Ngunit kailangan mong sabihin ang paraan. Kailangan kong marinig kung ito ay maaasahan. Ang ika-4 na baitang ng Chenmu Valley. Ang pangunahing kondisyon ay kailangan ng isang purple na kalidad na laso na damo. At kailangan ng 3,000 taong buhay, di ba? Ang lalaking kalbo ay labis na nagulat at agad na nagtanong. Paano mo nalaman na ito ay impormasyon na ibinibigay sa panel ng datos tungkol sa 4 na pagbabago ng Chenmu Valley? Tanging ang mga may 3 pagbabago ng Chenmu Valley lamang ang makakakita ng impormasyong ito. May Chenmu Valley ka rin ba? Hindi ba? Wala akong nararamdamang presensya ng katulad na uod sa iyo. Wala akong Chenmu Valley. Ngunit alam ko kung gaano kahirap ang sistemang ito. Ang venom grass ay pangunahing materyales para sa mataas na antas ng paglipat ng mga poison type na Glue-master. Sa merkado, halos imposible itong mabili kahit may pera ka. 559,000 sa merkado, halos imposible itong mabili kahit may pera ka. Sa merkado, halos imposible itong mabili kahit may pera ka. 559,000 kahit may pera ka, hindi mo pa rin ito mabibili. 509,000 lalo na kung kulay ilila pa ang kalidad. 599,000. Ang 3,000 taong buhay ay hindi rin basta-basta. Tama ba ang sinasabi ko? Kaya naman, kahit anong sinabi mo, wala ka pa ring ibinigay na paraan. Hindi mo naman ako niloloko, di ba? Mayroon akong ibang recipe para sa Chenmu Valley na may 4 na pagbabago. Mas madali ang mga sangkap. Mas mataas ang tsansa ng tagumpay. Hindi lang isang paraan ng ebolusyon ang mayroon ang mga uod. Hindi ito lihim sa mundo ng mga butil. Maraming mga guro ang nag-aangking mayroon silang natatanging formula. Ngunit lahat ito ay isang panlilin lang. Bakit ako maniniwala na totoo ang sinasabi mong formula? Hindi ko kailangan ang iyong paniniwala. Sapat na ang maniwala ang langit. Pagkatapos ay ipinatong mo ang iyong mga kamay, na may seryosong ekspresyon. Ang langit at lupa ang saksi. Itala ang reseta ng Guchong. Sa susunod na segundo, isang malakas na kulog ang sumabog. Pagkatapos, biglang lumitaw sa harap mo ang isang gintong kahon ng papel. Isang gintong panulat ang naglalabas ng banal na liwanag.
Tinitingnan ng kalbong lalaki ang gintong pangitain sa harap niya. Parang tinamaan siya ng kidlat. Nakatayo lang siya doon, tulala. Ito ang narinig kong ikinuwento ng tagapagsalaysay. Sinasabing tanging ang mga makapangyarihang tao na may higit sa 6 na pagliko o yaong may espesyal na uri ng mga record ng mga uod ang makakapagpatunay na ang langit at lupa ay magpapatunay sa mga resipe. Sino ka ba talaga? Ikaw ba ay isang malaking tao na may 6 na pagliko? Hindi ba? Napakabata mo. Baka ikaw ay isang tagapagmana ng isang nakatagong pamilya. Hindi pinansin ni Luming ang kanyang pagkabigla at nagpatuloy sa pagbasa ng resipe. Ika-4 na antas ng Chenmu Valley. Recite. 3 pirasong gugonggu. 1 pirasong lasong gugonggu. 2 butil ng lasong trigo damo na may 1,000 taon ng buhay. Maaaring magpaabot sa ika-4 na antas ng Chenmu Valley. Tapos na ang tala. Isang sinag ng liwanag ang dumaan sa resipe. Sa papel ay lumitaw ang gintong tatak ng kapalaran. Nangangahulugan ito na ang resipe ay totoo at epektibo. Ibinigay mo ang papel sa lalaking kalbo. Narito, na-verify na ito ng kapalaran. Ngayon, dapat ay naniniwala ka na, di ba? Naniwala na ako. Boss. Ang galing mo. Kung kumilos ako kanina. Baka ngayon 3 na kami, di ba? Ang lalaking kalbo ay natakot. Nabasa ng pawis ang buong katawan. Ang ganitong kakayahan ay maaaring 6 na beses na malakas na tao. O kaya siya ay isang pambihirang henyo na may orange na tala ng gugworm. Malaki rin ang posibilidad na may makapangyarihang puwersa sa likod niya. Ang ganitong klaseng henyo. Paanong walang magpoprotekta sa kanya? Ako pa naman, muntik na akong kumilos kanina. Talagang sawang-sawa na ako sa buhay. Si kalbong lalaki walang sinabi. Agad niyang hinugot ang kanyang panulat. Matinding tinusok ang tiyan ng Chenmu Valley. Piniga ang lahat ng lason, walang natira sa bote. Pagkatapos ay yumuko ng 70 degrees. Ihandog ng 2 kamay. Ginoo, ito ang regalo ko sa inyo bilang pambungad. Lahat ng pangunahing laso ng Chenmu Valley. 5 ang kabuuan. Nasa iyo na lahat. Pasensya na kanina. Huwag mo sanang isama sa isip ang mga pagkakamali ko. Si Luming ay bahagyang nagulat. Hindi niya akalain na ang kalbo ay ganito katapat. Diretso niyang naubos ang Chenmu Valley. Bigla siyang naging kaaya-aya sa kanya. Mabilis ka namang kumilos. Narito ang formula para sa iyo. Magpakatatag ka at maging isang malakas na tagapagtaguyod. Ang iyong malaking kabutihan, Ginoo. Saan na ang tao? Nawala ka na ng walang bakas. Ang kalbo ay tumingin sa paligid. Ginamit ang kanyang mental na lakas upang suriin ng maraming beses. Walang anumang presensya na naramdaman. Talagang isa siyang dalubhasa. Nawala siya ng napakabilis. Ni kaunting bakas niya, hindi ko maramdaman. Tama nga, totoo talaga ang resetang ito. Xiaoyu. Anak, sa wakas may pagkakataon na akong ipaghiganti ka. Hintayin mo, anak. Malapit ko nang mapatay ang Chusheng na iyon. Ngunit hindi ka naman talaga lumayo. Naging invisible lang. Sa ganitong katagal na panahon, matagal mo nang napagtagumpayan ang lambak ng pag-invisible. Nakatayo ka lang sa gilid ng hindi nakikita. Pinapanood mo ang kalbong lalaki habang umiiyak siya. Bahagya kang napabuntong hininga. Mukhang may kwento rin ang kalbong iyon. Siguro ang anak niya ay sinaktan ng iba. Kalimutan mo na. Kung hindi dahil sa berdeng kahon ng butil na inilibing niya sa nakaraang buhay. Matagal na akong nasa University. Yes ituturing ko na lang itong resipe bilang utang na loob sa kanya. Lumingon ka at umalis. Diretso kang pumunta sa Gochong Street kung saan makakabili ng lahat ng gamit na butil. Isa lang ang layunin mo sa pagkakataong ito, buksan ang kahon ng butil. Palakasin ang lakas. 3 lang ang mga uod ng gu na meron ako ngayon. Pulang gu para sa mahabang buhay. Asul na gu para sa pagiging invisible. Puti na gu para sa apoy. Pero hindi maganda ang kombinasyon nila. Hindi ko magamit ang kanilang chemical na reaksyon. Hindi pa rin ako nagpaparehistro para sa rating. Hindi pa nga ako umaabot sa unang antas. Sa buhay na ito, nagkaroon ako ng 7 pag-ikot na espiritual na tatak. Muling nakapagtagumpay sa unang pag-ikot. Hindi ko alam kung ibibigay ng langit ang gantimpala. Habang nag-iisip, dumating ka sa harap ng isang tindahan ng mga kahon ng bigas. Tumingala ka at nakita ang karatula, maswerteng bigas. Magandang pangalan. Mahal na customer, magandang araw. Maligayang pagdating sa maswerteng bigas. Kailangan mo po ba ng tulong sa pamimili? May bago kaming batch ng mataas na kalidad ng mga kahon ng grains. Siguradong makakakuha ka ng magagandang items. Hindi, titingin muna ako mag-isa. Sige po, sir. Malaya kayong pumili. Kung may kailangan kayo, tawagin niyo lang ako. Karamihan sa mga kahon sa shelf ay puti at kulay abo. Maliit na dami ng berde. May isang asul na kahon ng butil sa pinakapusong lugar. Nakasalamin na takip na nag-iisa. Nakatuon ang iyong tingin sa kahon ng butil. Bahagyang kumikislap ng ginto ang iyong mga mata. Isang-isa, lumalabas ang mga impormasyon.
Gray na kahon ng butil, isang bunto ng walang silbing lupa. Kulay ng kahon ng butil, isang malaking dumi. Bubukas at mababaho ng 3 araw. Puting kahon ng butil, patak ng butil. Halaga ng 300,000. Abuhing kahon ng butil. Ang pagbukas ng nakalalasong bubuyog ay maaaring makagat. Puting kahon ng butil. Pagbukas ng 3 kamatayan ng butil. 50% ang posibilidad na agad na 3 kamatayan. Habang tumitingin ka, lalo pang nagiging kakaiba ang ekspresyon mo. Lalo pang humihigpit ang iyong noo. Ang puntod ng may-ari ng tindahan na ito ay nahukay. Isang bunto ng mga kalokohan. Ang pinaka-absurd ay, sa puting kahon ng butil ay mayroong 2 patay na butil. Ang 3 patay na butil ay bangungot ng nagbubukas ng kahon. Karaniwang lumalabas ito sa mga kahon ng butil na nasa asul pataas ang antas. Kapag umabot sa 50% ang posibilidad, 3 ang mamamatay agad. Walang puwang para sa paglaban. Pag-isipan ng kaunti. Inabot mo ang kahon ng Zeus Valley na mailaman na San Juan Valley. Umiti ka ng kaunti. Magandang bagay ito. Kung gagamitin ng tama. Hindi ito maaring hindi maging isang malaking sorpresa para sa kaaway. Tingnan natin kung sino ang hindi mo gusto. Bigyan mo siya ng isang sorpresa. Pagkatapos ay kinuha mo ang puting kahon ng butil na may patak ng tubig. Ang patak ng tubig at ang apoy na butil ay may katumbas na halaga. Tinatayang 300,000 pilak. Kung palalagin ang dalawa sa higit sa 3 paglikha, maari mong subukang pagsamahin. May napakaliit na posibilidad na mag-evolve ito sa berdeng antas ng tubig at apoy. Napakalakas ng laban. Nandito ka na naman sa berdeng at asul na kahon ng lambat. Magpatuloy sa pag-scan. Berdeng kahon ng lambat. Malaking sa usage na supply ng pagkain. Berdeng kahon ng lambat. Matandang kapangyarihan. Bubuksan ito at babawasan ng 20 taon ang buhay. Berde ng buwang ng sakit. Malubhang sipon ng 1 buwan. Berde ng buwang ng swerte, 7 araw ng kapalaran. Punong-puno ka ng mga problema. Kumikislot ang iyong labi. Talagang may problema ang mga ninuno ng manager na ito. Matanda, sakit, kapalaran, masamang swerte. Binili niya lahat ng kahon na kahit aso ay napapailing. Yes, Ed, kaya pala ang tindahan ay napakatahimik. Kung hindi ko lang nakikita ang mga pahiwatig, malamang hindi ako makakalabas dito ng buhay ngayon. Pinilit mong tapusin ang lahat ng kahon ng butil. Sa wakas, may nakita kang ilang magaganda. Isa ay 1,000 taong hayop. Pagkatapos ng pagproseso, dagdagan ang buhay ng 10,000 taon. Nagkakahalaga ng hindi bababa sa 10 milyong pilak na barya. Isang asul na Sword Valley. Mataas ang atake, panglaban. Nagkakahalaga ng 5 milyon. Isang Berding Electric Valley. Nagkakahalaga ng 800,000. Kinuha mo ang mga kahon ng valley na ito. Kasama ang 2 puting nakuha mo kanina. 900 patungo sa cashier. Magbabayad. Magandang araw po, Ginoo. Isang asul na kahon ng butil, 100 piraso. 5 berdeng kahon ng butil, 500,000. 3 kulay na kahon ng butil, 3,000. Kabuang 150,000 barya. Maaari po bang malaman kung magbabayad kayo gamit ang card o cash? Mag-swipe ng card. Sa oras na ito, may 3 milyong silver coins sa card mo. Sapat na yan. Bago ka pumunta rito, balak mo sanang ibenta ang isang patak ng laso ng Ken Mugrain para magkapera. Pero sa daan, nakasalubong mo ang isang babaeng Gu-master na 3rd rank na nasugatan ang kanyang Gu-worm. Ginamit mo ang 7th rank na spiritual power mo para pagalingin ito. Pinilit kanyang tanggapin ang 3 milyong bayad para sa gamutan. Dito mo rin natuklasan ang isa pang paraan ng pagkakakitaan. Propesyonal na tagapangalaga ng insekto. Para sa pagsusuri ng mga insekto. Ito ay isang kilalang mataas na sahod na industriya. Bilang isang dating 7 beses na malakas. Tiyak na ikaw ay isang tunay na dalubhasa. Tama nga. Nag-recycle ba kayo ng mga insekto sa tindahan ninyo? Nag-recycle kami. Ginoo. Binibili namin ang lahat sa presyo ng merkado. Walang daya sa mga bata at matatanda. May sobra ka bang oud na ibibenta? Alainan. Baka may 2 ibenta mamaya. Balak mong ibenta ang 2 oud na walang silbi sa iyo mula sa 9 na kahon. Sa wakas, may mata ng Diyos. Ang pagbubukas ng kahon na may bayad ay isang kahihiyan. Kinuha mo ang puting kahon na may tubig na butil. Pumuno ng 1-0 taong buhay. Sa loob ng kahon ay kumikislap ang nakakasilaw na liwanag. Isang matabang uod ang lumitaw. May 10 bilog na laman sa katawan nito. Bawat bilog ay kumakatawan sa 1,000 taong buhay. Matagumpay na nabuksan ang tubig na butil. Napakatandang uri ng hayop. Hindi tama. Ito ang lambak ng patak ng tubig. Ay, sobrang excited ako. Ginoo. Kayo ang unang customer ngayong buwan na nakakuha ng magandang bagay sa aming tindahan. Sa wakas, may nakakuha na ng magandang bagay. 1 buwan nang walang lumabas na item sa tindahan ninyo. Nga. Sa nakaraang buwan, lahat ng customer ay talo na talo.
Swerte na lang at walang natirang yelo. May 2 customer na talagang nahulog sa loob ng tindahan. Nasa bangin ng pagsabog. Sa isang iglap, nagkalat ang laman ng yelo. Nasa bangin ng malas, nahulog sa labas. Nakalubog siya sa tubig at nalunod sa putik. Grabe, ang lungkot ng eksena. Dahil doon, ilang araw na ipasara ang tindahan namin ng mga taga-Kyoto. Sa tingin mo, may malas ba sa tindahan namin, parang may dumi o masamang espiritu? Habang pinapakinggan mo, lalo kang nadidismaya. Siguradong hinukay ang libingan ng mga ninuno ng may-ari. Ang weird talaga. Nakikita ko ang kakaiba mong tingin. Agad na pinigilan ng babae ang kanyang bibig. Nang mapagtanto niyang mali ang sinabi niya. Ginoo. Mukhang nagsisimula ng gumanda ang swerte ng tindahan namin. Tingnan ninyo, naglabas kayo ng patak ng tubig, talagang magandang ud ito. Marami pa kayong hindi na ilabas. Sana hindi ninyo gustong ibalik ang iba pa, di ba? Nagmamadali ang puso ng tindera. Kung malaman ng manager na dahil sa kadaldalan niya, nawala ang customer at nagpa-cancel ng higit 1 milyong halaga ng kahon ng bigas. Tiyak na mapapagalitan siya ng todo. Tingnan mo naman ang itsura niyang nakakaawa. Nakangiti ka lang at umiling. Huwag kang mag-alala. Hindi ko iyon ika-cancel. Baka ang mga naunang tao ay kinuha na ang mga masamang kahon. Ngayon, ang natira na lang ay mga magagandang kahon. Palagi akong maswerte. Salamat, Ginoo. Talaga kayong mabuting tao. Naway makuha ninyo ang pinakamagandang bagay sa susunod. Nakapag-alis ka ng tubig mula sa patak na lambak. At pagkatapos ay kinuha ang isang berdeng kahon ng butil. Ibinuhos ang 100 taong buhay. Biglang sumiklab ang nakakasilaw na liwanag mula sa kahon. Pagkatapos, isang insekto na puno ng kidlat, na may mga tunog na humuhuni ang lumitaw sa harapan. Kuryenteng insekto. May halaga sa merkado na 800,000 piso ang kuryenteng insekto. Ginoo. Hindi ka na naman nagtagumpay. Nawala na ba talaga ang malas sa tindahan natin? Sobrang excited ng empleyado. Tumalon at umiikot sa lugar. Ming ming ming. Sa wakas, hindi na ito tindahan ng malas. Mula ngayon, magiging maswerteng tindahan na tayo. Kailangan kong sabihin ito sa manager. Papasukin mo siya na mag-dinner. Tapos, nagbukas ka ng 3 green box na sunod-sunod. Ang green storage box ay maaaring mag-imbak ng mga bagay. Ang halaga sa merkado ay 1,050,000. Ang green beauty box ay nagpapaganda sa mga babae pagkatapos mag-refine. Halaga nito ay 1,000,000. Ang green strength box ay nagpapalakas ng lakas. Halaga nito ay 8 riyal. Ang mga kasamahan sa tindahan ay parang namumutla na. Nanginginig sa sobrang saya. Kumapit sa counter para makatatag. Hindi ba't ang mga hindi magandang kahon ng bigas sa tindahan namin ay talagang naubos na? Ang natira ay puro dekalidad na mga kahon ng bigas. Baka kailangan kong ilabas ang lahat ng ipon ko para bumili ng isang kahon ng bigas. 3 taon kong pinagsikapan ang sahod ko. Dapat ay makabili ng isang green box. Ano ang balak mong gawin sa natitirang mga box? Kung masyado kang marami, baka magduda ang mga tao. Ihiwalay mo ang Gen Power box at beauty box at ibigay mo. Magkano ang halaga ng dalawang ito sa merkado? Sir, ang beauty box ay 1,000,000. Ang Gen Power box ay 800,000. Gen Power box 800,000. Kasalukuyan ay 100 maliit na pilak na barya. Sa kabuuan ay 180,000 pilak na barya. Bebenta niyo na ba ito ngayon? Aasikasuhin ko na ang mga dokumento. Ibebenta ko na. Ginoo, talagang napakaswerte niyo. Gumastos ng 153,000 para sa kahon ng butil. Ngayon ay bibigyan pa kayo ng 180,000. Netong kita ng 300,000. At mayroon ka pang halagang 10 milyon na mga uri ng halimaw. At isang hindi pa nabuksang asul na kahon. Talagang parang isang Diyos na pumasok sa mundo. Wala akong nakitang tao na ganito kaswerte sa buhay ko. Salamat sa iyong pagbisita, Ginoo. Ikaw ang pinakaswerte na tao na nakita ko. Tiyak na lagi kitang maaalala. Maligayang pagbalik sa susunod na pagkakataon. Siguradong matatandaan mo ito. Tumalikod ka at umalis. Naglakad-lakad ka pa sa ilang tindahan. Mayroong lihim na lambak na kayang magtago ng amoy. Mayroong deformed na lambak na nagpapabilis ng galaw. Bumili ka rin ng ilang materyales para sa ebolusyon ng uod sa lambak. Mukhang malalakas ang mga bagay na ito. Sa totoo lang, wala itong silbi. Napakababa ng mataas na antas ng mga kahon dito. Kulang ang mga asul. Huwag nang pag-usapan ang mga lila. Halos lahat ng mga kahon na higit pa sa lila ay monopolyo ng malalaking puwersa. Mukhang kailangan na lang nating makahanap ng paraan para makasali sa Jing Shaihui. Ngunit sa ngayon, mas mahalaga ang pagtaas ng lakas. Susunod, pagsamahin mo ang lahat ng mga ud. Ngayon, may 8 kang mga bulating gu. Pulang gunang buhay, asul na gunang pagkakawala, gunang pagtatago, gunang espada. Berdeng gunang bilis, gunang imbakan, puti na gunang apoy. Gunang patak ng tubig. Maganda ang pagkakakombina. Balansing atake at depensa. Buksan mo ang panel ng impormasyon. Piliin mo ang gunang apoy. Click ang ebolusyon. Sigurado ka bang ebolusyon ng Valley of Flames? Kailangan ng isang flame fruit para sa ebolusyon. 100 taon ng buhay.
Pagkasabi nito, isang mainit na kapangyarihan ang lumitaw sa loob ng Valley of Flames. Linisin ang kanyang katawan. Natapos na ang ebolusyon ng 3 antas ng apoy sa lambak. Wala kang kahit anong pahinga. Muling umabot sa ebolusyon ng 4 na antas ng apoy sa sariling kulay. Tumingin ka muli sa lambak ng patak ng tubig. Pagkalipas ng 1 minuto, matagumpay ding umabot sa 4 na antas ang lambak ng patak ng tubig. Ang kapalit ay nagbigay ka ng 1,100 taon ng buhay. Natapos na ang ebolusyon. Susunod, kailangan ninyong harapin ang mas mahigpit na pagsubok. Huwag kayong matakot, tutulungan ko kayo. Bago ang pagsasama, ilabas mo ang ilang dosenang buhay na uod para makabawi sila. Sa katunayan, 70% ang posibilidad na mabigo. Buksan mo ang impormasyon ng kapalaran. Magdagdag ng maraming neutralizing materials bago ang pagsasama. Dagdagan pa ng mental na tulong para mapataas ang sansa ng tagumpay. Sa isang iglap, isang bola ng liwanag ang lumitaw. Ilagay ang patak ng tubig at ang lambak ng apoy sa loob. Medyo kinakabahan sila. Agad mong ginamit ang iyong mental na lakas upang pakalmahin sila. Huwag matakot, huwag lumaban. Magiging mas mabuti kayong mga sarili. Tiwala kayo sa akin. Hindi ko kayo sasaktan. Unti-unting nakapagpahinga ang 2 uod ng lambak. Sa wakas, nagiging gas at dahan-dahang nagiging isa. Sa huli, isang bagong uri ng uod ang lumitaw. Kalahating asul, kalahating pula ang katawan. Ang lakas ng tubig at apoy ay umabot sa perpektong balanse. Binabati kita, matagumpay ang pagsasama. Nakuha ang berdeng antas ng bihirang uod, tubig-apoy na uod. Hayaan mong makita ang iyong kakayahan. Apoy ng agos, kumukulong tubig, pagsabog ng singaw. Ang ganda ng 3 area skills. Panalo na tayo sa group battles nito. Sunod na ang pagsusuri ng ranggo ni Gushitiani. Pagkatapos ng pagsusuri, makakakuha ka ng iba't ibang gantimpala. Pati na rin talento at mataas na antas ng Guworm. Hindi mo alam kung anong level ang makukuha mo. Dahil hindi kasama ang mental strength sa pagsusuri. Ay activate mo ang spell. Isang kisap ng gintong liwanag. Nakatukoy ng antas ng buhay na pang-una, pulang uri. Dahil sa espesyal na katangian. Hindi mo na isasama sa saklaw ng pag-uri. Nakatukoy ng asul na uri. Antas ng unang antas ng pagtatago, unang antas ng pagtagong lambat, unang antas ng espada. Mahusay ang pagkakatugma ng antas. Naiuri bilang unang antas ng guro ng lambat. Pwede kang dumaan sa ruta ng assassin. Na-detect ang birding antas. Level 4 tubig apoy lambak. Napakalakas ng kakayahan sa labanan. Ipagpatuloy ang pag-rate. Na-rate bilang level 2 Volley Master. Ang huling resulta ng rating ay level 2 Volley Master. Natapos mo ang skip level na pagsusuri. Umakyat ng 2 antas. Ang rating na ito ay dumating ng 2 beses. Gantimpala ng langit. Antas isang gantimpala ng langit, titulong tao ng ulap. Ang titulong tao ng ulap ay magtatago sa iyo ng mga lihim ng langit. Harangin ang mga lihim ng langit, upang ang lahat ng tao sa mundo ay hindi makakita ng iyong nakaraan at kasalukuyan. Antas 2 gantimpala, pambihirang talento, paggising ng mamamatay. Isa kang tunay na mamamatay tao na walang alinlangan. Ikaw ay isang demonyo na labis na mahilig sa pagpatay. Kakayahang likas. Tuwing pumapatay ka, permanenteng tumataas ang iba't ibang katangian ng iyong katawan. Ikalawang likas na kakayahan. Maaari mong gamitin ang larangan ng pagpatay. Ang lahat ng tao sa paligid mo ay mapupunta sa iyong larangan ng pagpatay. Sa loob ng larangan ng pagpatay, mas lalo pang tumitindi ang iyong kapangyarihan. Ang kalaban ay malulumbay. Ang lakas ay mababawasan. Bawat pagkakataon ng pagpatay ay magpapalakas ng iyong posisyon sa pagpatay. Oras ng pag-refresh ay 20 oras. Bawat beses na gamitin ang posisyon sa pagpatay, ay papasok sa estado ng panghihina, na tumatagal ng 8 oras. Mga ngaso ng mga kalaban. Ang talento na ito ay parang ginawa talaga para sa akin. Mas lumalakas ako tuwing pumapatay. Ang lugar ng pagpatay ay nakakapagpahina pa ng kalaban, maganda ito. Habang nagugulat at natutuwa ka, biglang may kumatok sa labas ng pinto. Naramdaman mong may kakaiba. Matindi ang iyong tingin. Kamusta? Ako ang kapitbahay mo sa tabi. Nagkita tayo kaninang umaga. Maaari bang buksan mo ang pinto? Sa pagdinig ng malambing na boses na ito, agad mong naisip, nakita mo yung nakasuot ng itim na heels. Matangkad, at may magandang katawan. Ikaw ay bahagyang nakapikit at nag-iisip. Bumaba ka sa gitna ng gabi upang talakayin ang buhay. Maliwanag na hindi ito posible. Isang guro ng butil ang bumisita sa gitna ng gabi. Tiyak na may masama o may masamang balak. Nang maisip mo ito, umangat ang iyong labi. Hindi mo mapigilan ang iyong ngiti sa kasabikan. Hindi ka pa nakapatay ng tao ngayong araw na ito. Magandang babae, kumusta? Ang late na, hindi ka pa natutulog. Gusto mo bang pumasok, umupo at uminom ng tsaa? Mukhang nagkasundo na tayo. Maikli ang buhay, dapat tamasahin ang saya. Bata, hindi ka ba magagalit na mas matanda ako sa'yo? Siyempre, hindi ako magagalit. Gusto ko talaga ang mga mature na babae. May karisma, marunong at hindi nakadikit.
Ang nasa isip mo ay, kapag ipinasok ang kutsilyo, dapat ay may masaganang pakiramdam. Dapat ang nyebe ay matamis din. Talagang angkop na ang mga babae ay mapatay. Ang magagandang babae ay unti-unting lumalapit. Inaalis ang coat. Ngayon, malamang alam mo na kung ano ang gusto niyang gawin. Mayroon siyang espesyal na uod ng butil. Asul na antas ng pagnanasa. Tuwing matapos ang isang bagay, laging lumalaki ang pagnanasa. Ito ang kanyang paraan ng ebolusyon. Sa sandaling lalapit ang babae, dumapa ka at umiwas. Ano na nangyari, maliit na kapatid? Ate ba ako, hindi ba ako maganda? O baka ikaw ang hindi okay? Sa totoo lang, maganda ka talaga. Maganda rin ang katawan mo. Ngunit ang ganitong kagandahan na pilit na nilikha ng mga insekto ay masyadong magaspang. Ako na may malakas na espiritu. Makikita agad sa isang tingin. Parang isang pangit na babae na nagsuot ng balat ng tao sa mukha. Nakakadiri at nakakasuka. Yeswe, akala mo ba hindi ko alam na may gunang pagnanasa sa loob mo? Ikaw, nakita mo ang guworm ko. Dati gusto ko sanang iparanas sa iyo ang sukdulang ligaya. Pero ikaw mismo ang naghanap ng gulo. Kaya hindi na ako magtataka. Biglang naglalabas ng kakaibang amoy ang babae. Puno ng kulay rosas na fog ang hangin. Na may matamis na bango. Ito ang paraan ng labanan sa lambak ng pagnanasa. Nalilinlang ang kalaban. Kapag nahulog na sa bitag, malulugmok sa magandang ilusyon. Sa huli, maubos ang lakas at magiging tuyong bato. Ngunit ikaw ay kalmado. Walang reaksyon. Maging tila gusto pang tumawa. Impossible. Paano ka hindi maapektuhan? Ang aking lambing ay kayang linlangin kahit ang mga guro ng 3 pag-ikot. Ikaw, isang batang walang karanasan. Paano mangyayari iyon? Maliit na asul na antas ng lambing ng lambingan lang ito. Kahit na ito ay kulay rosas na antas ng pagnanasa. Hindi ito makakapagpabago sa akin kahit kaunti. Alam mo kung bakit? Dahil ako ay isang malamig na dugo at walang awa na demonyo. Para sa akin, ang mga babae ay may 2 uri lamang. Buhay at patay. Paano mo alam na ang pinapanday ko ay ang lambingan? Sino ka ba talaga? Ikaw ba ay isang espiya ng Jing Shaihui? Hindi pa. Pero pagkatapos kong patumbahin ka, maaaring maging bayani na ako ng Jing Shaihui. Sa wakas, ang pagpapatumba sa isang Xigushi ay dapat makakuha ng ilang puntos, di ba? Hanapin si San. Akala mo ba puro kasiyahan lang ang kaya ko? Bigla siyang nagkaroon ng mabalahibong mga tainga sa ulo. At tumubo ang kayumangging buntot sa likod niya. Humaba ang mga kuko sa kanyang mga kamay. Kumikinang sa lamig. Ang kanyang aura ay naging mabagsi. Kayumangging tigre ng lambak, asul ang antas. Kaya niyang mag-anyong kayumangging tigre kapag lumalaban. Malaki ang pagtaas ng bilis ng reaksyon. Buti na lang ay pinakamababa lang ito. Talagang hindi basta-basta ang mga guro ng butil. May dalang napakaraming uod ng butil. Kung hindi ako nagkakamali, kakatapos mo lang mag-refine ng uod ng butil sa kwarto. Hindi ka pa matagal na guro ng butil, di ba? Hindi pa stable ang presensya mo. Ngayon ipapakita ko sa iyo. Ang tunay na lakas ng level 2 Gu Master. Sakto lang. Kakakuha ko lang din ng level 2 Gu Master. Mainit-init pa. Kalokohan. Level 2 Gu Master ba kayang pigilan ang aking passion glue? Akala mo ba maniniwala ako? Tanggapin mo na. Sa susunod na segundo, biglang kumilos ang kanyang katawan. Napakabilis. Ihampas ang mga pangil diretso sa iyong puso. Pinagana mo ang mabilis na pagtakbo at lumihis. Nakahawak ka sa kanyang buntot. Mabuhok. At medyo malambot. Pwede ka bang magpatubo pa ng mas maraming balahibo? Gusto ko sanang gawing scarf o kung anuman. Malapit na ang taglamig. Hayop ka, gusto kong punitin ang bibig mo. Muling sumugod ang babae. Kasabay na pinakilos ang isa pang uod ng lambak. Ang usok ng lambak puting usok na mabilis na lumapit sa'yo. May dala itong nakakalitong amoy. Isang paalang, iwas muli. Madaling gawin. Kung ganito lang ang lakas mo. Magsisimula na akong magpahirap sa'yo. Tapos na ang warm-up. Ngayon, ako na ang aatake. Sa susunod na segundo, magbabago ang kulay ng iyong mga mata. Isang mata ang nag-aapoy, parang naglalagablab na init. Isang mata na asul, parang patak ng tubig, malinaw. Pagkatapos, lumitaw ang 2 apoy sa iyong mga kamay. Isang malamig na asul puti. Isang mainit na pula. Ang 2 apoy ay sumasayaw sa gitna ng iyong palad. Hindi nagkakasalubong. Ano ang insekto na ito? Hindi maaaring magmula sa parehong pinagmulan ang tubig at apoy. Hindi nagkakasundo ang tubig at apoy. Paano mo maaring kontrolin ang 2 kapangyarihan ng sabay? Ito ang unang pagkakataon kong gamitin ang uod na ito sa laban. Bilang aking unang pagkakataon. Ito ay isang karangalan para sa iyo. Sana ay masaya ka. Sana ay maganda ang kinalabasan mo. Sandali lang. Maaari tayong pag-usapan kung anong pera ang gusto mo. Gusto mo ba ng mga insekto o ang mga tao ko?
Maaari kong ibigay sa iyo ang alinman. Maaari ko ring ipakilala ka sa aming organisasyon. Mas maganda ang benepisyo kaysa sa Jingshai. Pag-usapan natin. Bakit hindi mo ito pinag-usapan kanina nang gusto mo akong patayin? Ngayon, huli na. 2 apoy ang nagtagpo. Sa isang iglap, isang nakakatakot na presyon ang sumugod sa lahat ng direksyon. Parang nag-freeze ang hangin sa buong silid. Ang magandang babae ay nanginginig. Nanghihina ang mga binti. Baliw, ito ay isang baliw. Hindi ka ba natatakot na sumabog din? Kasama ka sa 3. Natakot na ng lubos ang babae. Lumiko siya at nag-isip na tumalon sa bintana upang tumakas. Ngunit huli na. Ganap na nagsanib ang kapangyarihan ng tubig at apoy. Nabuo ang apoy na lotus na may pulang asul na halo. Bigla mo itong inihagis patungo sa babae. Ang apoy na lotus ay pumutol sa hangin. Tumama sa kanyang likod, at pagkatapos ay umingay ang malalakas na pagsabog. Ang buong silid ay nawasak. Bumagsak ang mga pader. Yung magandang babae ay nahati-hati sa isang iglap. Nawasak ang kanyang mga laman loob. Walang natira sa kanya. Kumakabog ang iyong labi. Hindi mo talaga naisip na pasabugin ang hotel. Purong aksidente. Dumating ka sa tabi ng nabasag na katawan ng babae. Inabot mo ang hangin upang sumipsip ng buhay. Matagumpay na sumipsip ng buhay na humigit kumulang 312 taon. Diyos na antas ng talento, tagasipsip ng buhangin. Gamitin mo ang iyong kapangyarihan. Ang lakas ng katawan at espiritu ay lumakas sa iba't ibang aspeto. Talagang lumalakas. Maganda ang talento na ito. Pero masyadong pino ang pagkakasabog. Sayang naman. Sana tinanong ko siya kung anong organisasyon siya. Kumuha ka ng telepono ng hotel. Tawagan ang front desk. Hello, front desk ba ito? Pakilagay sa itaas. Palitan mo ako ng kwarto. May nangyaring maliit na aksidente dito. Agad na tumakbo ang receptionist na hingal pataas. Nakita niya ang kalagayan ng kwarto. Biglang nanghina ang kanyang mga tuhod. Umangkla siya sa pinto para hindi matumba. Nasaan ang mga pader? Pader nini. Saan napunta ang pader natin? At iyon ay si Renming. Nagsimula nang magliyab ang kwartong ito. Palitan mo ako ng kwarto. May magbabayad para sa pinsala sa kwarto. Huwag mag-alala. Napagpasyahan mo nang sumali sa Jingshihui. Kaya't ang puwit na ito ay natural na kailangang punasan ng Beijing. Bagaman mayroong higit sa 20 milyong nasa account. Ngunit ang ganitong marangal na ugali ay hindi dapat mawala. Ang mukha ng receptionist ay maputla. Mekanikal na tumango. Ginoo. May isang silid na kakalinis lang sa palapag na ito. Kumaliwa ka sa 2 silid, ang susi ay nakasaksak sa pinto. Yung bato. Tama. May isa pang katawan ng babae doon. Akin yon. Ngayon, pumunta ka agad magulat sa pulis. Sabihin mong may mga sinaunang espiritu na nagkakalat dito. Pakiusap, magpadala ang pamahalaan ng mga taong may otoridad. Tandaan, mga tao mula sa Ksegu. Hindi ako. 3 na sila. Anong sinasabi mo? Hindi mo ba alam kung ano ang 3? Mabilis, tumawag ka ng pulis. Kung hindi, ikaw rin ang mapapahamak. Agad na tinakpan ng receptionist ang kanyang bibig. Nakikita ko ang takot sa iyong mga mata. Sunod-sunod ang pag-atras. Siksigushai, ang lalaking ito ay talagang ang Siksigushai. Hindi inaasahan, pumatay siya ng babae sa hotel. Hubad ang buong katawan ng babae. Siguradong nakaranas siya ng matinding pagdurusa bago namatay. Nakakatakot talaga. Tumakbo palayo ang receptionist na babae, gumugulong at gumagapang. Tumakbo pabalik sa front desk. Nanginginig na kinuha ang telepono para mag-report. Ito ba ang Jingshihui? Gusto kong mag-report. May isang hotel. May isang Xiangushai dito. Hindi lang niya sinira ang kwarto ng hotel. May isa pang babae. Ang babae ay ganap na hubad. Napakatrahedya ng sitwasyon, Siya ang nag-utos sa akin na tumawag ng pulis. Hindi ako sigurado kung siya ay nagtakda ng bitag. Mangyaring bilisan niyo at tulungan niyo ako. Natatakot ako. Sa kabilang dako, agad na tumugon ang pulis sa tawag ng alarma. 4 na koponan na may daan-daang sinaunang tagapangalaga ang kumilos ng sabay-sabay. Pagkalipas ng 5 minuto, dumating ang 12 ng sasakyan ng pulis na may malalakas na tunog. At pinalibutan ang hotel na parang walang makakalabas. Ang namumuno ay walang iba kundi ang taong. Minsang nagligtas ng iyong buhay si Suhi. Kapitan ng unang koponan ng Jingshihui sa lungsod ng Yunhe. Ika-4 na antas na Gushai. Natagpuan ang lugar ng labanan sa Ksegu. Yun Hotel. Lahat mag-ingat. Ayon sa orihinal na plano, ako ang mangunguna sa unang pangkat para sa mas malalim na pagsisiyasat. Ang ibang mga pangkat ay magbabantay sa paligid. Handang tumulong anumang oras. Hindi tiyak ang lakas ng kaaway. Mag-ingat sa bitag. Mabilis silang nakarating sa silid na dati mong tinutuluyan. Tumingin sa kaguluhan. Agad na nagpasya si Suhi. Narito ang mga bakas ng Valley of Joy at Valley of Fire. Malakas ang kaaway. Hindi bababa sa antas 2. Ang batong katawan sa tabi ng pader ay dapat na biktima. Huwag muna pansinin. Unahin nating hulihin si Xigushai. Mag-ingat.
Baka may kasabot pa siya. Ilang tao ang maingat na lumapit sa pintuan ng kwartong tinitirhan mo ngayon. Habang handa na silang sa pilitang buksan ang pinto. Biglang bumukas ang pinto. Lumabas ka. Nagpakita ng ngiting akala niya ay mabait siya. Hello, magandang gabi. Ang bilis niyong dumating ah. Nabigla ang lahat ng mga tao, kasama si Suhe. Nagbago ang kanilang mga ekspresyon. Dahil sa dami ng laban na kanilang naranasan, alam na alam nila. Kapag ang kaaway ay ngumiti ng ganito. Karaniwan itong nangangahulugang nahulog na sila sa bitag. Siguradong may mga nakatago sa paligid. Hindi nag-atubili si Fan Ren. Sabay niyang pinaandar ang gutyong. Biglang lumitaw ang makukulay na liwanag sa kanyang katawan. Agad kang naaresto nang hindi ka man lang nakalaban. Pinadapa ka nila sa pader, litong-lito ka. Sandali, sandali. Kapitan Su, anong ginagawa niyo? Kakampi pala. Bata, ikaw pala ang bumati sa akin kagabi. Ikaw pala ang lumitaw sa eskinita kagabi. Hindi nga pala iyon nagkataon lang. Hindi ko inakalang ganito ka pala kagaling magtago bilang isang Segu Master. Naglakas loob ka pang tumawag ng pulis. Akala mo ba hindi ka namin kayang hulihin dito sa Jingshai? Ako ay isang dalubhasa sa Segu. Kapitan Hasi, nagkamali ka ba? Kapitan, tingnan mo, siya mismo ang umamin. Sabi niya, ako ay isang dalubhasa sa Segu. Sabi ko, ako ba ay isang dalubhasa sa Segu? Sabi ko, ako ay kabaligtaran ng isang dalubhasa sa Segu. May problema ba ang mga taingan niyo? Bibigyan kita ng 30 segundo para magpaliwanag ng malinaw. Kung hindi, diretso kang dadalhin sa punong himpilan para sa mas matinding interogasyon. May isang babae na pumunta sa akin ngayong gabi. Sinubukan niyang gamitin ang Huan Yugu para saktan ako. Pero ako ang nakaganti sa kanya. Ganun lang kasimple. Pwede ninyong suriin ang bangkay. Tingnan ninyo kung may guworm sa loob ng katawan niya. Naging maliwanag ang katotohanan. Kinya, tingnan mo ang lugar at suriin ng mabuti. Kapitan, nasuri ko na ito. Talagang siya ay isang Segu Master. May natitirang amoy ng Huan Yugu, Msinggu at Zinggu sa kanyang katawan. Ito ay mga insekto na karaniwang ginagamit ng mga Segu Master. At batay sa mga sugat, maaari nating sabihin. Ito ay dahil sa mapanirang kasanayan ni Shasan ng Shiho Valley. Lahat ay tulad ng sinabi niya. Pasensya na, pasensya na. Kami ang nagkamali sa iyo. Kamakailan, naging masigla ang mga gawain ng mga Segu Masters. Medyo naging praning kami. Kapatid, pasensya na talaga. Wala, sanay na ako. Siguradong nagkalat ng balita yung receptionist. Hindi ko kayo masisisi. Kanina, sinabi mo yung babae na ginamit mo sa tubig at apoy, di ba? Nareform mo na ang tubig at apoy, tama. Dapat ay may 3 pag-ikot na, di ba? Pero hindi ito 3 pag-ikot. Ito ay ika-4 na pagliko. Ika-4 na pagliko ng tubig at apoy na lambak. T0 na antas sa berding uod ng lambak. Ika-4 na antas ng tubig at apoy na lambak. Ang lakas sa labanan ay hindi higit sa karaniwang asul na ika-3 antas ng uod sa labanan. Ilang taon ka na ngayong taon? Ika-4 na pagliko ng tubig at apoy na lambak. Hindi nakapagtataka na kaya niyang talunin ang babaeng masamang espiritu sa mas mataas na antas. Siguro gu ay antas 2 rin. Pero may 3 gu-worm na nagtutulungan. Karaniwang antas 2 sinaunang bato ay hindi kalaban. Hindi ko alam kung may kapangyarihan ka sa likod. Interesado ka bang sumali sa Jingshai Hui? Kung nais mong sumali, ito ay dahil sa kontribusyon ng mga Xigu Masters. Ay maaring isama sa iyong pangalan. Napakayaman ng mga gantimpala sa Jingshai Hui. Maaaring palitan ang mga puntos ng maraming magagandang bagay na hindi mabibili sa merkado. Kahit na may kapangyarihan ka sa likod, maaari mo ring isaalang-alang ang pag-alis. Maaari kitang tulungan sa pakikipag-usap. Tinitiyak kong walang magiging problema sa iyo. Matagal mo nang balak na sumali sa Jingshai Hui. Ngunit para makakuha ng higit pang benepisyo, mukhang kalmado pa rin ang ibabaw. Kahit medyo nag-aalinlangan. Na sumali sa Jingshai Hui, ano ang tiyak na benepisyo nito? Wala akong kapangyarihan sa likod ko. Isa akong malayang tagapagsanay. Ayon sa iyong pagtatasa ng lakas, maaari kitang pangakuan na maging isang level 3 na Evolved Master. Buwanang gantimpala ng 10 asul na kahon ng butil o isang purple na kahon ng butil. At isa 0 milyong pilak na barya. Bukod dito, ang mga nagawa ng San Friesland Valley Master na ito ay itatala sa iyong pangalan. Makatatanggap ka ng malaking bilang ng puntos, na maaari mong ipagpalit sa loob para sa mga bagay na hindi mabibili sa merkado. Tulad ng mataas na antas ng mga uod ng butil, mga bihirang materyales. Kahit pa, ito ay isang pahiwatig ng orange na uod. Ang mga ebolusyonista sa loob ng Beijing ay na-rate mula 1 hanggang 5 na antas. Ang antas 5 ang pinakamababa at pinakamalakas. Sa itaas ng antas 1 ay may espesyal na antas at super antas. Tulad ng sa Fayen at Nese. Ang antas 3 na ebolusyonista sa mga lungsod na antas ng lupa ay isang mataas na posisyon. Karaniwang ang antas 3 na ebolusyonista ay hinahawakan ng antas 3 na guro. Si Suhi ay antas 2 na ebolusyonista lamang. Ang direktor ang tunay na antas. Alam mo yan sa puso mo.
bilang isang pangalawang antas na guro. Ito na ang hangganan ng kapangyarihan ni Suhe. Ah! Kapitan Su. Nais kong sumali. Ako si Luming. Sana'y magtulungan tayo sa hinaharap. Maligayang pagdating sa Jing Shaihui. Mula ngayon, isa na tayong pamilya. Nang lumabas ka kasama sina Suhi at iba pa mula sa hotel. Isang matangkad at magandang babae ang masayang lumapit sa iyo. Siya ang babaeng guro ng butiki na iyong ginamot kanina. Pangalawang leader ng grupo, si Fang Ping. 3 antas ng guro. Guro Lu. Bakit ka nandito? Dahil sa iyong paggamot. Ganap nang gumaling ang aking mabilis na buwan. Ngayon gabi, ang estado ng aking misyon ay hindi kailanman naging ganito kaganda. Talagang kailangan kong magpasalamat sa iyo. Masyado kang mabilis umalis kanina. Hindi ko pa nasasabi sa iyo na kumain tayo. Lahat ay nakatingin sa inyo na may gulat na mukha. Tumingin din sila kay Ginoong Lu. Ano itong espesyal na tawag? Pangalawang Kapitan Fang. Tinatawag mo siyang Ginoong Lu. Marunong din siyang magpagaling. Tumingin si Fang Ping sa mga naguguluhang tingin ng mga kasama. Agad na ikinuwento ang nangyari sa Tianguchong Street. Hindi ninyo alam. Ngayong araw sa Ancient City Street, sinasabihan niya sa publiko na ang diagnostiko na si Mokianyu ay isang manggamot na walang kakayahan. At pinagsasampal pa ang panganay ng Chen Group na si Chen Hao. Noong panahong iyon, si Mokianyu ay abala sa pagpapagamot sa isang matanda. Mali ang kanyang paggamot. At hindi pa rin umamin. Hindi nakatiis si Guro Lu. Diretsong itinuro ang pagkakamali. At sa ilang sandali, naayos ang uod ng matandang lalaki. Gustong ipagtanggol ni Chen Hao ang kanyang guro. Pero tinamaan siya ng isang suntok ni Guro Lu at nagdugo ang kanyang ilong. Nawala pa ang 2 ngipin niya. Naku, siya pala iyon. Yun ang nagmura kay Mokianyu sa kalye. Sinaktan pa ang misteryosong tao ng anak ng Chen Group. Nabalitaan ko ang tungkol dito noon. Sana nga inakita ko ito ng personal. Ang galing ni Master Lu. Si Mokianyu ay kilalang masyadong seloso. Umaasa sa kanyang kakayahang maging manggagamot. Nagmamalaki at nanlilinlang sa lahat. At nakikipag-ugnayan pa sa Chen Group. Matagal lang dapat may gumawa sa kanya. TFA, nakita ko na ang malaking anak ng Chen Group. Sobrang mayabang dahil sa kanilang mataas na katayuan. Magaling si Master Lu. Ang mga ganitong tao ay talagang dapat sipain. Dahil si Luming ay isa ng tao ng Jing Shaihui. Kaya't ilalabas ko na ang aking sinasabi. Ano man ang balak ni Mokianyu at ng Chen Group, ang aming Jing Shaihui ay patuloy na. Kung may mga has na galawin ang aming tao, ako, si Suhe, ang unang hindi papayag. Sino mang mga has na galawin ang tao ng Jing Shaihui, bubulabugin ko ang kanilang isipan. Walang ibang kaya sila o siya'y. Hindi ako natatakot makipaglaban. Ang aking mga koleksyon ng malalakas na bomba. Kung ililibing sa ilalim ng pundasyon ng gusali ng Chen Group, mukhang magiging interesante iyon. Siguradong pasasabugin natin sila hanggang umiyak sila sa sakit. Napatawa ang ibang mga evolusyonaryo nang marinig iyon. Ngayong kasali ka na sa Jingshai Association. Pamilya ka na namin. Walang may pakialam sa Chen Group. Hindi mo maiwasang maantig ang damdamin mo nang marinig ito. Talagang maayos ang kapaligiran sa loob ng Jing Shaihui. Kahit nakaramihan sa kanila ay lalaban sa San sa loob ng 2 buwan. Ngunit talagang hinahangaan mo sila. Dumating ang isang maayos na nakadamit, na maganda ang tindig na lider ng babae. Siya ang lider ng 2 pangkat, si Xiaohan. Antas 4 na Gushai. Kamusta? Ako si Xiaohan, ang kapitan ng 2 pangkat. Antas 4 na guro ng lambak. Kaka-join mo lang sa Jing Shaihui. Siguro hindi ka pa naitalaga sa pangkat. Hindi ko alam kung interesado ka sa aming 2 pangkat. Si Fang Ping, ang magandang babae, ay ang vice-kapitan ng aming 2 pangkat. Kilala na kayo. Marahil ay maaari kayong makipag-ugnayan ng mas madalas sa hinaharap. Mag-aral ng magkasama. Maraming magaganda sa aming pangkat, masaya ang atmosfera. Mas magaan ang mga gawain. Tama lang para sa mga katulad mo. Guro Lu. Kung gusto mong sumali sa aming pangkat, maaari kitang maging gabay. Maaari kong ipakita ang sitwasyon sa loob ng Beijing Society. Magaling ako sa aspetong ito. At maganda rin ang mga benepisyo ng 2 koponan namin. Huwag isipin na kayo lang ang may mga magaganda sa 2 koponan. Hindi ba maganda si Kingya sa unang koponan namin? Si Kingya ay kilalang ice beauty sa ating henerasyon. At ang unang koponan namin ang pinakamalakas na koponan. Pinakamataas ang prioridad sa pamamahagi ng mga yaman. Hinila si Kingya para ipakita. Walang ekspresyon sa mukha. Pero hindi rin siya tumutol. Baka mas bagay siya sa team 3 namin. Mayroon kaming ratio na 3 sa 6 sa isa, babae at lalaki. Mas marami ang lalaki kaysa babae. Pagdating mo, magiging paborito ka ng lahat. At pinakamaayos ang samahan sa team namin. Hindi kami nag-aaway. Hindi pa natatapos magsalita si Wang Yan. Naputol siya ng sabay na matalim na tingin ni Xiaohan at Shimeng. Natakot siya at napaatras. Wang Yan, tumahimik ka. Ano ng 3 sa 6 sa isa? Sa inyo, mas marami ang babae kaysa lalaki. Master Lu. Halika sa aming unang grupo. Sasagutin ko ang lahat para sa iyo.
Kapag lumabas tayo para makipaglaban, ako ang mauuna. Ikaw na lang ang maglalabas ng mga kakayahan sa likod. Sige na, sige na. Ano bang pinagtatalunan nyo? Ang usaping pag-aari ni Luming ay nakadepende sa desisyon ng direktor. Tumahimik kayong lahat. Anong itsura? Nang umalis na ang ibang grupo na nagmumura, biglang lumapit si Suhi sayo. At bumulong. Nagtaka sina Shimeng at Kingya na hindi umalis. Tumingin sa kanilang kapitan. Yung, kung tatanungin ka ng direktor bukas kung anong grupo ang gusto mong salihan, sana piliin mo ang aming unang grupo kung maaari. Ang unang grupo namin ang pinakamalakas. Pinakamaganda rin ang mga benepisyo. Pinakamataas ang prioridad sa alokasyon ng mga resources. At nakita mo rin naman. Maganda ang samahan sa grupo namin. Si Shimeng ay tapat. At si Kingya ay maasahan. Mabait din ang kapitan ko. Isipin mo, kapitan. Ikaw. Hindi ba't sinabi mong hayaan ang direktor na mag-ayos? Paano mo magagawa yan? Magsalita ka rin. Hindi ba't may utang na loob ka sa kanya? Pangkat. Ayos lang. Tingnan mo si Suhi, mukhang matalino. Napilitan siyang ngumiti. Kilala mo si Suhi mula sa nakaraan. Alam mong sa labas ay seryoso siya. Pero sa totoo lang, protective siya. Medyo malikot ang isip. Pero talagang gusto mo nang sumali sa Team 1. Dahil sa nakaraang buhay, may koneksyon ka na sa Team 1. Sige, Kapitan Su. Kung may karapatan akong pumili, susubukan kong sumali sa Team 1 ninyo. Gusto ko rin ang atmosfera ng grupo ninyo. Ayos, napagkasunduan na. Tara na. Umalis tayo sa punong tanggapan. Aayusin ko ang iyong onboarding. Kasabay nito, kukunin ko na rin ang sweldo mo ngayong buwan. Babalik tayo sa Jingshahui. Pagkatapos ng punong tanggapan sa Yunhe City, binilhan ka ni Suhi ng isang itim na relo. Mukhang high-tech ang itsura. Pero may bahid ng enerhiya ng mga gulok na dumadaloy dito. Ito ang kasangkapan ng Jingshahui para tumanggap ng mga gawain at magtala ng mga kontribusyon. Tinatawag itong gantimpalang relo. Isuot mo ito. Ikaw ay opisyal na miyembro ng Jingshahui. Pagkatapos ng pagtapos ng gawain, ang relo ay otomatikong bibilangin ang mga puntos batay sa hirap ng gawain. Mas mataas ang halaga ng mga puntos kumpara sa merkado ng pilak. Sa loob ng Jingshahui, maaari kang gumamit ng mga puntos upang makuha ang lahat. Basta't sapat ang mga puntos. Kahit ang orange na uod ay maaari ring makuha. Magtrabaho ng mabuti. Batang lalaki. Naiintindihan na. Salamat, Kapitan Su. Tumingin ka sa orasan para sa mga paunang puntos. 500 puntos ang gantimpala ng Shasan Seagushai. Nag-iisip ka kung paano gamitin ang mga puntong ito upang mabilis na mapataas ang iyong lakas. Alam mo, 2 buwan mula ngayon ay magkakaroon ng labanan sa lungsod laban sa mga mabangis na hayop. Sa panahong iyon, maraming tao sa Jingxi ang makikilahok sa labanan. Kabilang na ang mga taong masigasig sa harapan mo. Ngunit iyon ay sa hinaharap. Ngayon, kailangan mo munang maging pamilyar sa Jingxi. At patuloy na magiging mas malakas. Kapag dumating ang araw na iyon, nais mong mabago ang kapalaran ng ilang tao. Kahit papaano, mabawasan ang bilang ng mga tao sa Squad 1 na mabait sa iyo. 2 buwan. Sapat na. Sa buhay na ito,